Yung angka na baguhin ang saligang batas. Balikan ko lang yung saligang batas dahil dyan masisimula natin. Kaya nga yung ating panawagan to protect and defend our Constitution. Yung sinasabi nila that they will merely introduce amendments or revision on the restrictive economic provisions and will not touch on the political provisions of the Constitution. That is a big fat lie. Kasinungalingan yun. Ang ating Constitution is far from being perfect. And just like other constitutions of other nations, it should be revisited from time to time. And it should be amended. It should be revised. It needs to be revised every now and then, periodically, so that it can address the needs of the present time. Yung atin 1987 pa. Subalit ng salita na nga yung mga Pilipino. Meron nga tayong trust issue ngayon sa gobyerno at yung mga nagsusulong ng charter change. Wala nga kaming tiwala sa inyo eh. Kaya pwede ba, huwag ninyong pakialaman ang ating saligang batas. Yan ang tinig ng sambayan ng Pilipino. Now, may plano ba silang mag-martial law? Eh yung nagaganap sa Pilipinas, tila martial na. Inuutusan, ginagamit ang ating mga kapulisan, which I'd like to remind them again, in Section 11, in Article 11, Section 1 of our Constitution. Malinaw doon, public office is a public trust. Huwag silang magpapagamit dahil hindi sila private armed group para sundin ang kapritsyo ng mga nasa pamahalaan. Hinaharang ang rallies. Malino nga, may garansya yan sa ating saligang batas. Pero hindi pinapayagan. Hindi ba parang martial na yan? There is a proper way of resorting to a regime change without going outside the constitutional loop, without going outside the constitutional orbit. And that is through election. At I think they are misreading yung di umanong pagiging tahimik ng mga Pilipino. Mabuti rin yun. So that when the time comes, magugulat na lamang sila. Thank you. With your permission, I will also just sit down para informal and casual tayo. Gano'n naman tayo sa hapon ng mag-isip. And anyway, thank you again and pleasant morning to you all. And thank you for welcoming me with such warmth, appreciation, and sincerity. Salamat din doon sa mga tumanggap din sa akin sa hapon. Kasama rin yung ilan sa inyo. At yung mga nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms dito sa Amerika, iba't ibang states, at ganun din sa Pilipinas, at sa mga Pilipino na nasa iba't ibang panig ng ating mundo. It's a very welcome feeling to be welcomed with such warmth and appreciation here in the land where freedom are much appreciated, valued, and zealously promoted, cultivated, protected, observed, and defended. The United States of America. I am also very fortunate to be invited by you today as a run-up to our celebration tomorrow, your celebration tomorrow of the Philippine Independence Day. To be totally candid about the whole thing, I was hesitant at first to come here, not for anything, but because of these two primary reasons. First, I dread long-haul flights. I dread long-haul journey. And as I have confessed to the Filipino mga kababayan natin kahagabing na nakaharap ko rin, truth be told, this is just my second time to be visiting the United States of America. And because I really dread long-haul journey. But I cannot say no sa inyo, mga kasama natin dito sa hakbang ng Maisog USA. Not because you're inviting me, period, but because I am also bringing with me and representing with me today the hakbang ng Maisog Philippines.
yung ating mga kasamahan sa Pilipinas. Sa pamumuno din yan ng ating hinahangaan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating kasama sa Hakbang ng Maisog. At ang pangalawang dahilan why I was tentative in coming over here and be with you since yesterday is simply because I feel na baka naman meron pang ibang mas higit na personalidad na maaari ninyong imbitahin at anyayahan na makapiling ninyo kagabi, ngayon sa inyong oath-taking at bukas sa gagawing parada doon sa selebrasyon ng ating kalayaan. But after much introspection, yes, I have to be here. I am convinced more than ever that I have to be here and share with you why we are doing what we are doing in Hakbang ng Maisog. What the Hakbang ng Maisog is advocating for, what Hakbang ng Maisog is all about. We are for transparency, accountability, peace, security, and for sovereignty. And that is why I am here with you today, because you are also advocating the very same principles that we have been advocating since the start of the year. And yes, I have to be here because we also will be needing your help and support, not just Hakbang ng Maisog USA. We have gone international. Nakapunta na rin po ako sa Hong Kong, nakausap ko na yung ating mga kababayan doon, yung mga OFWs natin doon. Ngayon na may nakakaharap po kayo dito sa USA at ilang araw mula ngayon, kami rin ho ay magpupunta sa Japan for the Hakbang ng Maisog Japan. At iba pa yung gagawing pagkilos, yung payapang pagkilos na ginagawa namin sa Pilipinas, na ngayon ay sinasabayan na rin ng Hakbang ng Maisog sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa nila Pilipino at yung may mga Pilipinong nagmamahal sa bansa nating Pilipinas. Now, what is this transparency, accountability, peace, security, and sovereignty? Kinakailangan malinaw po sa atin kung tayo ay nagsama-sama at nagbuklod-buklod that yes, the Filipinos are not for sale. And we have to protect and defend our Constitution. Aninaw at pananagutan. Ang Hakbang ng Maisog ay isang kilusan na ang layunin ay isulong ang isang pamunuan na may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Talakayin natin yung aninaw at pananagutan. Ang mga Pilipino, bukod lang, sa mga, hindi lamang yung mga Pilipino sa Pilipinas, kundi sa anong bahagi ng mundo, yung mga ating OFWs, kayo na namili ng manirahan at pamililihan dito sa Estados Unidos, sa kung saan kayo naman ay openly and warmly accepted and welcomed by the United States government and by our American friends na kasama niyo na rin ngayon. Ang gusto natin ay makapagtrabaho, mabigay yung basic na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, bahay, eskwelahan, edukasyon, health service, at konting luwag sa buhay. Kaya kayo ay naririto. Ganon din yung mga OFWs natin na atin na nakaharap, nakausap, na nabase sa Hong Kong, yung iba naman ay base sa Macau. Kagaya rin ninyo, tumawid sila sa Hong Kong at nakita-kita kami, although yung mga nakabase naman sa mainland China ay hindi nakatawid dahil it was a weekday, Wednesday yun, although such a statutory holiday sa kanila, they observe yung birthday ni Buddha. So holiday sa kanila, kaya lang yung distance, nakapaalam lang din sila eh. So ang gusto lang din nilang malaman, ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas? At yun din ang ating sinusulong sa Hakbang ng Maisog, yung lideratong may pag-aninaw at pananagutan. Napakaraming mga balita, napakaraming mga kaganapan ang hindi lumalapag sa mga tinatawag nating traditional media. Pero hindi tayo nababahala doon, kaya lang kapansin-pansin. Bakit tayo hindi nababahala doon? Sapagkat naririyan naman ang independent media, katulad ng kasama natin ngayon ang SMNI. Napilit, sinisigil, pilit, isinasara, subalit, pilit, at patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya naman hanggang ngayon ay nareren sila at nagsisilbi at naglilingkod.
Ang daming hindi lumalabas na balita. Subalit tayo ay hindi napapahala sapagkat we are now in the digital age. At ang new media ngayon ay ang social media. Everyone can be a journalist now. Everyone can be a reporter reporting what's happening in real time. At salamat na lang at nandyan ang social media, nandyan yung ating mga vloggers, independent vloggers, na ang gusto lang din ay makapagpahatid ng mga totoong kaganapan sa Pilipinas at makapagpahatid ng mga totoong balita sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kulang na kulang at salat ang ating pamahalaan ngayon pagdating doon sa liderato o pamunuang may aninaw o yung transparency. I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget po ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Kahigit kalahati. Ang masakla, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Tawagin po ay Presidential Court Barrel. Bakit Presidential Court Barrel? Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang ho yan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na ho yan, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung PDAP, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, mabalangkasin din ulit, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of, in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na unprogrammed funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion unprogrammed funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third house, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hahanapin po, bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi ho pwede yun. That is why ang isa sa core advocacy ng Hakbang Mga Isog is for us, for you and I, and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas, huwag nilang lapastanganin ang mga batas ng umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo ho, utang na nga
ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion ang total funds. Hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito, sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang ang personal na interes ng kung sino mang mabibiyahan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayong mga ordinaryong mamamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo, sa inyong mga kamag-anak, at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas. Oo, laging sinasabi ang OFW ay ang mga bagong bayani, ang OFW ay ang laki ng itinutulong sa ekonomiya ng Pilipinas na kahit mahirap ang buhay, ay kahit paano lumalaban ang ating ekonomiya dahil sa bilyong-bilyong piso na halaga ng inyong riniremit. Kaya naman ang hakbang ng Maisog Philippines ay nagdesisyon na makipag-ugnayan sa napakaraming Pilipinong tunay na nagmamahal sa bansa at sa kanilang kapwa Pilipino kagaya ninyo, upang nang sa ganon maihatid din namin ano ba ang tunay na nagaganap sa ating bansa. Dahil sinisikil din ang aming kalayaan doon na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon upang tawagan ng pansin ang mga pagmamalabis na naglilingkod sa pamahalaan, pati yung pagmamalabis ng kasalukuyang pamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang hakbang ng Maisog in coordinating ang mga gawain natin, ang ating sabayan at kolektibong pagkilos, hindi upang pabagsakin ang gobyerno, o hindi iparating sa mistulang bingi, pipi at bulag na gobyerno at tila walang naririnig sa mga hinanakit, hinagpis, daing at hinaing ng kanyang mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Yan ho ang dahilan why we are calling for transparency and accountability. Pamunuan may pananagutan. Nailabas na po ito ng taga rito rin, ang sikat na kaibigan natin at social media personality, si Binibining Maharlika. Yung nailabas niya sa kanyang, isa sa kanyang vlogs at mainit din pinag-uusapan sa Pilipinas ay yung umanong extraction or forcible abduction of minor or kidnapping, kung ano man ang itatawag ninyo, na naganap sa bansang Turkey. Kaya tayo na humihingi din ng pamunuang may pananagutan. Sapagkat apparently, ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction of operation nito. At marami magsasabi siguro na yan ay AI, yung voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved. At that time, yung hepe ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISA. Very professional organization, pero nagagamit sa ganitong uri ng pribadong problema na pagkasinuri mo, ang pinagmulan ay away, mag-partner o away mag-asawa. Ang masaklap dito, kaya natin sinasabi, protect and defend the Constitution, uphold the Constitution, dahil malinaw din na nakasaan sa ating saligang batas na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino-sino. But for this particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander-in-Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang term, marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ikay naiipit na. But I know this for a fact because ang hepe noon ng ISAF ay kilala kong personal, si General Kit Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event took place. Kaya nga sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang batas. Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa ating sagdatahang lakas?
Bakit kung sino-sino lang ang pwede mag-utos sa opisyal ng ating military? These are all professional men and women of the armed forces of the Philippines. Ito yung mga nagbubuhis ng buhay. Tapos uutusan lang natin just to help a friend na ang problema lang naman ay away mag-asawa or domestic concern. Bakit kinakailangan ang premier intelligence arm ng AFP? Napakaraming dapat bantayan na internal and external threat that would require the manpower, the resources, the skills, the men and women, dedicated men and women of the members of the intelligence service of the AFP or the ISA. Bakit kinakailangan utusan ng ISA? Private army mo ba yan? Yan ay sundalo ng mga mamamayang Pilipino. Yan ay kawal ng Pilipinas. At ang pangunahin nilang trabaho ay to protect the Filipino people and to defend the state, not to render assistance sa isang pribadong tao na ang pinagmumulan lamang ng problema ay away mag-partner, away mag-asawa, o away mag-sweetheart. Yan ho, kaya tayo sumisigaw ng lideratong may pananagutan or accountability. We have to make them account for what they're doing, and we have to remind them to uphold the Constitution, and we have to remind ourselves it is our duty to protect and defend our Constitution. Ganoon din yung ating mga miyembro ng kasundalahan, ang ating mga kapulisan. Yun naman ay ginagamit upang pigilan yung mga payapang pagtitipon ng hakbang mga isog sa Pilipinas. At ganoon din, yung mga nasa pamahalaan, yung mga naglilingkod, yung nasa government service. Kailangan ipaalala natin at hindi nila malimutan na ang kanilang sinumpaang tungkulin ay paglingkuran ang Pilipino, hindi ang interes ng kung sino ang nasa pwesto o kung sino lang ang nasa trono. Kailangan malinaw iyon doon sa ating mga kasamahan na nagsisilbi sa pamahalaan, be it in the armed forces, be it in the Philippine National Police, or yung mga private government employees natin. Kailangan ang pinaglilingkuran ay ang bansa, ang Pilipino, at hindi ang kapresyo ng iilan na nasa trono. Yeah. And again, together we say, we have to protect and defend our Constitution. Ang pagiging hakbang ng maisog, ang paghakbang ng maisog ay hindi madali. Ito ay hindi simpleng kilusan. Ito po ay nagbubuwis tayo dito ng buhay sapagkat yung mga issues na ating naharap at yung mga tangka lamang na pagpigil sa ating pagpapahayag ng ating saloobin, these are covered by and in fact guaranteed under our Constitution. Yung ating freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, and freedom to peaceably assemble and petition the government for redress of our grievances. It is guaranteed under our Constitution, and yet, paulit-ulit nilang linalabag sa pagpigil ng mga payapang pagkilos, payapang pagtitipon, at takot na takot sila na may parating sa higit pang na maraming Pilipino yung tunay na nangyayari sa loob ng bansa. At diyan naman papasok ang kahalagahan at importansya ng ating mga kasamahan na kagaya ninyo, na kagaya ng sinabi ko kanina, na nangyarihan na o nangyirahan na sa ibang bansa, yung ating mga OFWs, ay kinakailangan namin ng tulong ninyo. Yan yung hinihingi ko at dala ko na mensahe mula sa hakbang ng Maisog Philippines. Dinudulog ko sa inyo. Tulungan nyo rin kami na may parating sa higit na maraming Pilipino, pati sa gobyerno ng Estados Unidos, ang matagal na nating kasama, treaty ally, at talaga namang nakasama na natin sa laban noong World War II, doon sa Korean War, doon sa kanilang Vietnam War, although hindi naman tayo nagpadala ng armed component, at dyan sa Iraq War. Napakarami na natin pinagsamahan. At ang pinakamalaki nga ay yung World War II, na kung saan nag-uwis din sila ng buhay para sa Pilipinas, kasama ang mga Pilipino. We fought shoulder to shoulder, magkakasama tayo. Gusto namin hingin ang tulong ninyo na may parating din sa pamunuan sa gobyerno ng Amerika na hindi interes ng higit na nakararaming Pilipino ang digmaan.
We do not need war. We do not want war with our superpower and giant neighbor China. We do not want war. Many people are saying, are rather of the observation na yung usapin ng saligang batas, yung usapin ng South China Sea ay malayo sa sikmura ng Pilipino. Kako dyan kayo nagkakamali. Sapagkat pag pinakilaman na ang ating saligang batas, pag hinayaan natin, kalikutin, lapastanganin, at babuyin ang ating saligang batas, palitan ang uri ng gobyerno from presidential to parliamentary or unicameral form of government, hindi nabababa sa pwesto yung ilang nag-ahari-harian dyan sa kanilang trono. At pag yan ay nangyari, lalong darami ang mga magkarahok at maghihirap na Pilipino. Sapagkat ang interes nila ay ang kanilang sarili lamang. Kaya nga tayo ay dito sa hakbang ng maiso. Kagaya sinabi ni Pangulong Duterte, kung ikay nahalal for 6-year term, makontento ka lang yan. Kasi kung ayaw mo pala na 6 years ka lang, eh bakit ka kumandidato? And you will take advantage of your term to try to tinker with the Constitution. Lalapastanganin mo ang saligang batas to conform to the ambition, your ambition, or your family's ambition. Labanan ho natin, let us protect and defend our Constitution. Sabihin na nila na paulit-ulit para tayo sirang plaka sapagkat hindi po sila tumipigil. Isinuka ng Pilipino, nung survey I think was released sometime February or early March, 88% of the respondent in that survey ang nagsabi, ayaw namin ng buwan na People's Initiative, ayaw namin dyan sa Peking Charter Change, huwag ninyong pakialaman, huwag ninyong lapastanganin ang ating saligang batas, not now, not in the near future, and not then. Hindi silang dapat. Yung ginagawa nating pagkilos ng habang ng isip, pinaiigpit, pinahirapan, at merong mga nagsasabi na dahil daw ito ay isang uri ng destabilisasyon. Destabilization is defined as the action of making the political or economic situation of a government less strong, less effective, or safe, causing changes and problems. Ang ginagawa ko na habang ng maiso ay within the framework of our Constitution. It is in consonance with our guaranteed right to speak freely and express our own views, whether it may be opposed to the views of those in the government. Bago makalimutan ng mga nasa gobyerno, malinaw din sa ating saligang batas that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, emanates from you, and collectively emanates from us. Sila ay pinagkatiwalaan lamang ng termino. Kung 3 years ka, 3 years ka lang, and then submit yourself to a ratification. Kung gusto ka nilang ulit o hindi na. Ganon din yung mga national position. Kung 6 years ka, 6 years ka lang. Huwag mo nang pagtangkaan. Nagahasain pa ang saligang batas. And eventually, gagahasain mo, ginagahasa na nga ang kaban ng Pilipinas, ang pera nating mga Pilipino. Kapayapaan at seguridad. Ang sinisigaw natin, we do not want war. That war is of sin, war is evil, and we are shouting no to the US-China proxy war. I am here because I am pro-Philippine. Ang China ay kapitbahay natin, meron tayong relasyong pakikipagkaibigan at komersyo sa kanila. Ang Amerika is our oldest treaty ally, kasama natin, nag-wish din sila ng buhay. Pero yung hindi nila pagkakaunawaan at yung kompetisyon na may tuturing, kung sino yung dapat maging hegemon or influential among the two superpower in our region, in the Pacific region. Usapang ekonomiya lang din naman yan eh. Tingnan nyo sila ang dalawa. Nagkakaigihan, pilit nilang pinagbubuti ang kanilang relasyon. Ang layo-layo ng US at China, ang layo-layo ng China sa US. And yet, both of them are making a deliberate and conscious effort to reach out. Mag-usap tayo. And they have rediscovered the art of diplomacy. Huwag tayo mag-away, mag-usap tayo, negosyo tayo. And let's pursue the path or avenue for economic interdependence.
economic interdependence so that there will be prosperity, there will be growth, there will be businesses, there will be jobs, and there will be peace. Pag nag-away itong dalawang ito, it will be the beginning of our end, the end of humanity, because these are both superpowers. Tayo naman sa Pilipinas, kung ang Amerika ang layo-layo sa China, ay patuloy silang nakikipagmabutihan sa China, ganoon din ang China. Bakit tayo? Ang lapit-lapit natin sa China, kapit-bahay natin sila. Sila, I think, is the second or the first now, biggest trading partner ng Pilipinas. Bakit tayo makikipag-away? Hindi natin sinasabi that we tolerate the transgressions committed by China. No. They're not innocent. They should be made to account for the many transgressions that they have done and that they have committed. Pero hindi sa pamamaraan ng digmaan. Hindi sa pamamaraan ng gera. Let me take you back a little. 80 years back, noong World War II, hindi pa tayo nakakaahon doon sa hirap, sa pasakit, sa destruction. At hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas. Hanggang ngayon, third world pa rin ang mahal nating Pilipinas. Yung mga kababayan, and I can speak for them, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, yung mga kapwa natin Pilipino, kaming mga nasa Pilipinas, gusto rin ho namin maranasan yung nararanasan ninyong luwa kung nasa amang bansa o panig kayo ng mundo. We also would want to enjoy and experience one day, hopefully one day soon, yung seamless public transport sa Japan, yung peace and order sa Singapore, yung trabaho at suporta ng gobyerno dito sa Estados Unidos. Gusto rin mo namin maramdaman yun sa Pilipinas. And it's a legitimate aspiration at walang dapat mapahamak sa kahit sinong Pilipino sa pagsasalita ng kanyang frustration dahil hindi yun ang direksyon ng kasalukuyang pamahalaan. Nobody should be in prison for his or her political belief and aspiration. Legitimate aspiration po ng lahat ng Pilipino yan. Maganda yung health service, maganda yung pension, after spending so much time, so many years, our productive years sa katrabaho, gusto rin naman natin, at yung mga kababayan natin na may pension, punta ka ng ospital, sagot ng pamahalaan, gusto rin namin maramdaman yung mga nararamdaman ninyo. Gusto rin naman namin matamasa yung natatamasa ninyo. At gusto rin naman natin lahat ng mga Pilipino, graduate na tayo diyan sa pagiging third world country. Gusto rin natin lahat umunlad. Kaya ang kailangan natin, trabaho, paghikayat sa mga foreign investors, hanap buhay at pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Yan ang kailangan ng Pilipino. Gamitin natin ang pondo ng Pilipino na makapagbigay ng pagkain sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi yung gagastusin mo para sa mga war materials. Hindi na magkano ang isang bala pag tayo ay nakipagpagbakan o naging armadong sigalot. Ang problema natin sa South China Sea. Hindi tayo mapapakain ng bala. Ang bala ay kumikitil. Ang bomba ay sumisira. Pero ang murang bigas, bubuhay ng pamilya, bubuhay ng Pilipino, magbibigay pag-asa na higit pa sa ating mga bataan. Yan ang hinihingi ng Pilipino. Yan huli yung sinisigaw din na habang na maiso. And of course, finally, yung ating panawagan, nalabanan natin yung tyranny. Labanan natin yung pagmamalabis na nasa pamahalaan. Labanan natin yung diktadorya. Labanan natin yung dito sa inyong oath, yung authoritarianism. Labanan natin yan. At magsisimula ko yan sa patuloy nating pagiging vigilant. At hindi tayo mapalusukan dito sa ginagawa nilang pagtatangka. Patuloy ko yan, maniwala kayo. Yung pagtatangka, lapastahanin ang ating saligang batas. Gamit ang huwad na People's Initiative. The people have long spoken. Ayaw ng Pilipino na pakilabanin niyo ang ating saligang batas. Ayaw ng Pilipino ngayon sa nalalapit na panahon at higit sa lahat, ayaw ng Pilipino na sa inyo magmumula yung pagkahikot sa ating saligang batas. And again, I share that message with you from Habang Mangisog, Philippines. Let us continue with our advocacy. We say no to war, we say yes to peace, we say no to the fake People's Initiative
We say no to the failed charter change, and we have to continue protecting, defending, and respecting our Constitution. With that, maraming salamat at magandang araw. Yes! Of course, maraming salamat po, Atty. Vic Rodriguez, for inspiring, enlightening, and informing us, and of course, motivating us. And we couldn't think of a more, a better person to invite and be with us in the celebration also of our Independence Day. So I was just informed that we have around 30 minutes to do our open forum with, of course, Attorney Vic Rodriguez and our President, Attorney Valera. So, okay, so who has a question? There you go. Sir. Hello everyone, good afternoon, and especially po sa inyong data, Attorney Vic Rodriguez and Reverend Arnello. Thank you for this privilege na kami po ay nandito. And for everyone, good afternoon po. My name is Anthony De La Cruz. I'm a SMNI representative po, correspondent based here in the United States of America. And my first question po is for Attorney Vic Rodriguez. So, first, salamat po sir for this time. And you actually answered some of my questions earlier regarding the state of our nation back in the Philippines. Pero ang tanong ko lang po sa inyo sir, for this time, is regarding po sa ating current President administration, President Bongbong Marcos po sir. So, for you attorney, is BBM, President Bongbong Marcos still the one that you've campaigned for in 2022? Or nag-iba na po ba siya ngayon? I know you understand. I'd rather not discuss or talk about yung personal. Yung mga magagandang mensahe, yung magagandang pangungusap at magagandang layunin na aming ibinitawan at ibinigay sa mga Pilipino noong 2021. As early as 2021, we have been going around the country kahit na meron pang, kung matatandaan ninyo, meron pa nun yung ECQ, MCQ, yung GCQ, yung iba't ibang level or classification ng quarantine. Kahit na may ECQ, MCQ, GCQ, kami umiikot at nakikipag-usap at tangan-tangan yung magagandang mensahe at ang mensaheng ang pangunahin noon ay yung unity. Pero iba naman din ang nangyayari na simula nung nanalo na. At yung magagandang vision sana ay wala na rin. Hindi na rin yun ang direksyon. Kaya nga nung I think as early as last year, ang sinabi ko na sundin lang naman niya yung mga mensaheng ating ibinigay sa sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Anong prueba ko? Binoto ka nga eh. Nanalo ka nga eh. Ibig sabihin, tama yung mensahe mo. Ibig sabihin, tama yung direksyon mo. Ibig sabihin, tama yung pananaw mo at mga plano mo para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Huwag ka nang lalayo doon. Ayos ka na. May 4 na taon pa, balikan niya. Balikan niya. Hindi pa huli ang lahat. Pero sayang, yung unang 2 taon. Time is the great equalizer. Pag yan lumipas na, hindi mo na kayang ibalik yan. Hindi mo na kayang ibalik yan. Yes po sir, thank you so much for that great answer po. And for another question po for kay Reverend Arnello. So sir, just wanted to ask you a question po. How is it for you po that the president, as the president of SDS-NY, that the former secretary of BBM is here today speaking to us about what is happening about the administration and how the Filipinos are feeling about it po? So what is the importance that Sir Attorney Vic Rodriguez is here today? Alam mo, napakahalaga itong pagdalo ni Attorney Vic Rodriguez at makiisa sa atin para sa ating selebrasyon dito sa Philippine Independence Day na magkakaroon ng finaling selebrasyon na kung saan tayo ay magbibigay ng ating tinatawag na aktibong partisipasyon para ipahayag ang ating malayang pananalita at ipahayag ang ating karapatan para magtipon ng mapayapa, no? So, yung pagdating ni Attorney Vic dito ay inspirasyon sa hakbang ng Maisog USA at saka sa SDS New York na tayo ay bahagi ng pambansang kilusan para itulak ang tunay na pagbabago sa ating bansa.
at itulak ang kapayapaan. Na tayo bilang naninirahan dito sa Amerika, pabalikat po tayo ng national movement sa Pilipinas. Kaya nga itong nangyayari ngayon, ito ay isang organikong kilusan na kung saan ay nag-aatikabo at umaalingaw-ngaw. Hindi lang dito sa Amerika, kundi sa iba't ibang bansa. Kaya meron itong international movement. Bakit mahalaga ito? Kasi nag-create tayo ng mga mapayapang pamamaraan ng pagpoprotesta. No? And at the same time, we exert pressures sa ating pamahalaan na tignan ang hinain ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga napakahalaga rito na pagpapaplano, ano ba yung mga matahimik at mapayapang kilos protesta. No? Marami po yan at mapapag-uusapan natin later on na nakikita ko ay patuloy tayo mag-iingay at para mapakinggan yung ating mga hinaing at panawagan. Hindi lamang ng sambayan ng Pilipino nasa Pilipinas, kundi sa buong mundo para sa kapayapaan, para matigil at maalis tayo sa bingit ng digmaan na ngayon, katulad ng pinapaliwanag ni Atty. Vic, ay walang kahihinatnan dahil ang ating kultura, malalim na angking kultura at relihiyon ay nakaugat sa kapayapaan at hindi sa digmaan. Kaya, Atty. Vic ulit, kung alam mo lang kung gaano kalaki yung inspirasyon na idinulot mo mula nung pag-imbita ng Hakbang Maisog USA at SDS New York, lahat po sila, kung magpuyat yan, pinipilit talaga na sana nga, pinagdadasal namin, sana makadalo, sana makalipat si Atty. Vic Rodriguez. Hindi po namin yan malilimutan at sana po ay patuloy po kayo na magsulong at magsilbing inspirasyon, hindi lang po sa Hakbang Maisog USA, kundi sa pambansang kilusan sa Pilipinas, kasi ang mahalaga ay yung pagkilos ng mga batayang sektor, professional, nurses, mga katutubo, mga maliliit na mga isda, ang ating mga magsasaka, urban poor and rural poor, para meron tayong kolektibong pagkilos para sa isang mapayapang protesta at pamamaraan upang itulak ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Thank you po, Reverend Nico. And one last question lang po, sir, if I may. Nasabi niyo po sa live stream ng ating another advocate, si Maharlika po, na just breaking down po, that OFWs based in the US were the leading source of remittance received in the Philippines, followed by Singapore, Saudi Arabia, and Japan. So with that being said po, ano po ang dynamic ng No Remittance Day na inyo pong nasabi sa live ni Maharlika ng mga OFWs here in protest of what the current administration has done to the Philippines? So what is the dynamic po ng No Remittance Day po? Ang pasya ng usaping ekonomiya, katulad ng no remittance, iyan po ay isang anyo ng malayang pananalita. At yan po ay legal, batay sa ating saligang batas. At ipinapakita natin na kung sakaling ito ay uusbong at may panawagan tayo na magkaroon ng no remittance day, kahit na isang araw lang, tuwing kinsenas o tuwing katapusan, ito po ay simbolo ng ating pagtutol at panawagan sa pamahalaan na hindi po pwedeng lip service lang kaming mga OFWs, lalong-lalo sa Middle East at sa Amerika. Tayo po, 42% mahigit ang share natin sa remittances. The government cannot continue paying lip service na tayo ay modern day heroes kung hindi naman nila binibigyan ng halaga kung paano yung sakripisyo natin at yung proteksyon na dapat gawin natin. Ang OFW po, kung wala po yung ating kontribusyon, yung ating ekonomiya ay madaling malusaw, madaling bumaksak. Kaya kung tayo ay may mahalagang papel sa ekonomiya ng ating bansa, ay nararapat po tayong pakinggan. Sa dami po ng hinaing ng OFWs, matagal na pong problema yan. Ang gusto rin po natin sa Maisog ay sana mga OFWs, yung usapin ng paglisan sa sariling bayan ay hindi na maging usapin ng necessity, kung hindi usapin ng pagpili. It's a freedom to work. Kasi alam naman natin ang kahalagaan ng OFWs, ang mga contributions nyo, pati ako,
Tayo po ay nagpo-produce ng doctors, ng mga teachers, ng mga nurses, at tayo po ay nakikita natin kung paano nakakapagpapalakas ng household expenditures. So bahagi po tayo nitong kilusan na ito. At bukod pa dyan, sana po ay yung isang panukala ko na magtatag ng maisog zones sa mga barangays at sa mga syudad. No? Ano yung ibig sabihin natin doon? Ito po pwedeng pribadong residensya, pwede rin sa ibang lugar na kung saan ay malayang magtitipon ang mga sumusuporta ng maisog at ang ating mga kababayan at ilahat ang kanilang mahinain. So, yung pangatlo na gusto kong buksan ay kahit sa isang simpleng bagay, pwede po tayo magkaroon ng national noise barrage. Kahit na mag-ingay tayo, kalampagin nyo yung kaldero ninyo, yung timbanin nyo sa isang araw, sa isang nakatugmang oras, lahat-lahat tayo, social media naman, sasabay po tayo dyan. Meron din pong tahimik na protesta sa pagsuot ng itim na damit bilang simbolo na kinikitil at pinapaliit ang espasyong demokratiko ng ating bansa. At alam po naman natin sa sining, malalim po ang yaman ng ating mga kultura. No? So po pwede tayo dyan ng mga graffiti, yung mga kanta, tsaka yung mga flash mobs, maging mapaglikha tayo at maging creative. Kasi ito po yung mga kilos protesta na niyayakap natin yung prinsipyo ng non-violence. Matahimik po at mapayapa ang gusto nating isulong. No? Hindi po tayo, katulad na nabanggit ni Atty. Vic, hindi po tayo gumagawa ng bagay para i-overthrow ang ating gobyerno. Ang gusto natin ay palakasin pa nga ang institusyon ng ating pamahalaan. Kaya nga sa ating mga professionals na militar at kapulisan, nananawagan tayo at tayo rin pataasin natin ang respeto natin sa ating sandatahang lakas. No? Kaya nga sana magawa nila yan na kapag ang mga military natin bumababa ng eroplano or sasakay ng eroplano o kahit anong transportation, bigyan ng tamang paggalang, bigyan sila ng preference. Kasi sila po ang ating protector para sa sambayan ng Pilipino. Okay. Thank you, Attorney Valera and Attorney Vic. Now I recognize Mr. Pong. You can have the floor and pose your questions. Bago pala po, i-acknowledge ko lang, kaibigang Morales, alam ko nanonood ka, binabati ka ng hakbang ng USA. Of course, kayo po ay bayani namin dahil alam namin na ikaw ay totoo at ikaw ay nagsasabi at tinutugis mo ang katotohanan. At of course, ang ating mahal na kaibigan na si Binibining Maharlika, maraming salamat sa suporta mo sa hakbang ng USA as SDS New York. Huwag ka pong magsasawa, Maharlika, na suportahan kami. Maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin upang ipahayag namin at palawakin ang aming hanay para sa hakbang ng maisog USA at sa international level. Ayun natin. Battery. Welcome to New York, Attorney Vic. Welcome to New York, Attorney Valera. Battery. Pong alerta, Patriotic Filipinos sa social media. Isang dekada na pong nakikipaglaban dito sa New York. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Nakikita ko lang na maybe a month ago, iba ang statement with Aimee, iba ang statement with BBM. Magkakaiba-iba sila ng statements. Ngayon, parang i-connect-connect mo lang ang data. Nandyan si Tamba, Speaker, BBM, Madam Lisa, at ang pinaka-utak ng martial law is Enrile. This is the Presidential Legal Council right now. Tayo ba ay nangangamba dahil marami silang pinaplano na ma-extend yung may PI, may Tayo ba ay nangangamba na pinaplano nila ang martial law? Thank you, Pong. Thank you for your kind welcome. Yung angka na baguhin ang saligang batas, balikan ko lang yung saligang batas dahil dyan masisimula natin. Kaya nga yung ating panawagan to protect and defend our Constitution. Yung sinasabi nila that they will merely introduce
amendments or revision on the restrictive economic provisions and will not touch on the political provisions of the Constitution. That is a big fat lie. Kasinungalingan yun. Ang ating Constitution is far from being perfect. And just like other constitutions of other nations, it should be revisited from time to time. And it should be amended. It should be revised. It needs to be revised every now and then, periodically, so that it can address the needs of the present time. Yung atin 1987 pa. Subalit nagsalita na nga yung mga Pilipino. Meron nga tayong trust issue ngayon sa gobyerno at yung mga nagsusulong ng charter change. Wala nga kaming tiwala sa inyo eh. Kaya pwede ba, huwag ninyong pakialaman ang ating saligang batas. Yan ang tinig ng sambayang Pilipino. Now, may plano ba silang mag-martial law? Eh yung nagaganap sa Pilipinas, tila martial na. Inuutusan, ginagamit ang ating mga kapulisan, which I'd like to remind them again, in Section 11, in Article 11, Section 1 of our Constitution. Malinaw doon, public office is a public trust. Huwag silang magpapagamit dahil hindi sila private armed group para sundin ang kapritsyo ng mga nasa pamahalaan. Hinaharang ang rallies. Malino nga, may garansya yan sa ating saligang batas. Pero hindi pinapayagan. Hindi ba parang martial na yan? Ayaw nila ng kritisismo. Ayaw nilang marinig ang tunay na hinaing ng mamamayang Pilipino. Wala silang pasensya. They do not have the patience, more so the tolerance for dissent. Bakit? Kayo ay hinalal para maglingkod, hindi para maghari-harian. At yan ang essence ng hakbang ng maisog. At hanggang may hakbang ng maisog, sa buong mundo, lalabanan natin kung may tangkaman silang magparsalo o lapastanganin ang ating saligang batas. Kaya rin tayo ay nagtutuloy sa ating pakikipag-ugnayan sa hakbang ng maisog international. Dahil kung pinipigilan nyo kami sa loob ng Pilipinas, hindi nila mapipigilan ang iba't ibang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo magpahayag ng mga kanilang hinaing at reklamo sa pamahalaan. So, how did you cope up dahil galing kayo pro-BBM, either of you can answer this, galing kayo pro-BBM, ako pro-BBM, tayo dito pro-BBM, how can you cope up? Paano ninyo ma-explain sa taong bayan ay ngayon ay nagiging anti-BBM kayo? Salamat po. I have always been pro-Filipino. At yun ang sinusunod ng aking damdamin, diwa, isip, at pagkatao. Hindi ako sumusunod blindly sa isang personalidad. Hindi. Ang puso ko lagi sa Pilipino. And I will always stand by and stand with the Filipino people. Ang loyalty ko ay sa Republika ng Pilipinas, hindi sa isang kanya. Ang last one po, nagkakasalamat lang po ako dahil talagang pinagdiin ninyo ang power ng social media. Nangyari po yan. Ako po ay, when Marcos went here for the first time, nagpakilala po ako ng social media, hindi po ako pinapasok nila sa loob ng kanilang event. But I'll stay in the hotel. I've been here in America for 20 years. So, especially Manhattan, I really know where people are. So, maraming salamat dahil I hope pag darating na panahon na kayo rin ay lagay natin magiging senador o magiging anuman, huwag natin kalimutan po ang social media ay magpapalagay natin sa ating patutungan. Maraming salamat. On the social media, the vloggers, they are now the new media. At wag na wag kayo magkakaroon ng feeling of inferiority sapagkat hindi na kayo marginalized. The new media now is social media. The new media now, the new journalists now are the vloggers. It can no longer pertain to only or predominantly yung traditional media, yung social media. Kaya ipagpatuloy ninyo yung ginagawa ninyo. And my intellectual guess, my intelligent guess, bakit hindi ka pinapasok? Eh, malamang, hindi ka kasi nila kontrolado at wala ka sa listahan ng mga friendly traditional media na gusto lang nilang nagtatanong sa kanila.
they cannot afford to go off script dahil magkakawindang-windang yung kanilang sagot at hindi nila mapagtatakpan yung kanilang mga pagkukulang. Yun lang yun. Maraming salamat po. And speaking of independent bloggers sa social media, nagpapasalamat kami kay Joey of the third floor. Nanonood siya. Madalas siyang nag-interview ng Maisog USA. And of course kay Atty. Vic, kayo po ang hinaharap. Kayo po ang future ng media. Dahil sa inyong puso at sinserong pagpapahayag kung ano ang nasa grassroots. Salamat po, Joey. Okay, maraming salamat, Sir Paul. And of course, maraming salamat to Atty. Vic and Reverend Valera. So we have another question, and this time is going to come from this gentleman right here. Hello, good afternoon. I'm Archil from CDO, Cagayan de Oro. Okay, tanong ko kay, simpleng tanong lang po, Senador Vic. Yeah, it's a challenge for you. Kasi ang dami na lang nagtatanong. Isang tanong lang yan. Tapos, whatever. Okay, simple lang po, follow up lang po sa ano niya. Since nandito pa kayo sa Hakbang ng Maisog Philippines, so you're representing from Philippine na, you know, the Hakbang Maisog. Ang tanong is, ano na ang plano sa sunod? Kasi ang dami na kasing nagcha-challenge na ginugurgur na yung mga sa Dumaguete, sa Bulacan, di ba? Ano na ang next na move? Yun na po. Hindi tayo patitinag, hindi tayo natatakot, at hindi rin tayo nagpapa-intimidate. Ginagawa nila yung mga illegal na pagpigil ng mga payapang pagkilos, pero tutuloy-tuloy ang hakbang ng Maisog. Ginawa natin yan sa Dumaguete, pinigilan nila, pero tayo nagtuloy-tuloy. Yung nangyari lang sa Tacloban, kaya hindi yun natuloy dahil na lang din doon sa masamang panahon. And then, well, ikasali na rin yung pagpigil nila at bawal na ang pumasok ang anumang commercial flights at bawal na rin maglayag yung mga ferry from Cebu to Ormoc, bawal na rin. At minabuti ng ating punong Maisog, si Pangulong Duterte, na huwag na rin ilagay sa peligro yung mga napakaraming nag-confirm na darating. Subalit sinabayan din ng masamang panahon. But sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang hakbang ng Maisog. Sapagkat alam din ito na nasa pamahalaan. Alam din ito ng mga pulis. Kaya nga ang ating hapon sa kanila, huwag kayo magsunod-sunutan. Dahil ang totoong sinusumpaan ninyong paglingkuran, ang mamamayang Pilipino, hindi yung iilan na sa trono, hindi yung mga iilan na kahari-harian. Meron tayong batas pambansa 880. And ironically, yung batas pambansa 880, ito yung batas na kumikilala doon sa Peaceful Assembly. Ironically, ang nagpasa nito ay nung panahon pa, nung ama ng kasalukuyang Pangulo. And this was passed, I think, latter part of 1985, October of 1985, ilang buwan bago sila sinipa palabas ng Malacanang. And yet, yung father niya na kilalang diktador, pinasa yung karapatan na magkaroon ng rally nang walang permit. Hindi mo kailangan ng permit. Kaya nga may mga freedom parks eh. Kaya nga may designated freedom park. Ang bawat LGU, freedom nga eh. Hanggat payapa ang pagkilos, pwede dyan. Ito katangi-tangi ang administrasyong kasalukuyan na bawal mag-rally. Pati ang mga mayor ay nagpapagamit. Now, yung ginagawa na hakbang ng Maisog, ano ang ginagawa na hakbang ng Maisog? Hindi may iwasan na mag-usap ng usaping politikal dahil papalapit na rin yung paghahanda for next year's midterm election. While we are not espousing any extra-constitutional means of removing or changing regime, we can still replace whoever is sitting as president without going outside of the constitutional loop. And that is through the ballots. Magbigkis-bigkis tayo and let us change the face of the Senate, of Congress, and perhaps maging matagumpay tayo, legitimate na naman yung threat of impeaching any impeachable officer. And that is a recognized way, guaranteed under Constitution, of taking out anyone who is impeachable under the Philippine laws. And that is what I meant when I said we can resort to a constitutional way of changing a regime. And doon din sa doktor sa tanong mo, ano yung mga plano, ngayon, makikipag-usap kami
ng masinop sa hakbang mais Pilipinas at sa international level kasi uumpisahan natin yung mass mailings, yung mga petitions, no? Na kung saan ay i-contact natin ang mga different international organizations, kahit na yung mga congressman natin, yung senators natin. Babalangkasin po namin yung laman ng mass mailing na yan, na kung saan ay ipo-forward natin yan sa mga iba't ibang international organizations, saka kahit na rito sa Estados Unidos, no? At kailangan lang ng mas matibay na ugnayan kasi kukuha tayo ng datos, kukuha tayo ng grassroots facts sa Pilipinas. Yun po ay isang mahalagang tahimik na kilos protesta na mapayapa. Dagdag ko lang din siguro, bago ko makalimutan. Importante nga yung pakikipag-ugnayan din natin sa Hakbang ng Maisog International, kagaya po sa inyo dito sa Hakbang ng Maisog USA. Dito sa New York, nandito ang headquarters ng United Nations, di ba? So sa Hakbang ng Maisog USA, maaari ninyong tulungan higit ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Gumawa kayo ng petisyon, address sa United Nations, dalhin nyo rito sa New York, at sabihin sa kanila na walang freedom of speech. Pinapatay ang freedom of speech, of expression, of the press, at sinisikil ang aming karapatan to peaceably assemble. Yan, pwede ninyong gawin, Hakbang ng Maisog. Take the lead, Hakbang ng Maisog USA. Let's bring the matter to the United Nations. Okay, maraming pong salamat, Attorney Vic at Attorney Valera. Since we are running out of time, we have one last question from Ms. Gurley Gilin Baltazar. After, just a follow-up. Pero po, welcome po sa inyo. In connection po dun sa sinabi niyo na pwede natin gawin para sa Pilipinas mga grounds. Ang question ko po is, do you think in your own evaluation, sa tingin niyo po, mayroon po ba tayong grounds po to impeach the president because the 4 more years is too long for a bad president? What do you think po? Maraming usap-usapan na gano'n. The only thing that is frustrating the effort to seek, that's a legal remedy provided for, by the way, under our Constitution. But the only thing that's holding back those who would want to initiate any impeachment complaint against any impeachable officer ay dahil nga walang papupuntahan. Kontrolado ang mababang kapulungan. Question mark yung independence ng Senado. I was asked in one of my interview, I said, let's give the newly installed Senate President a chance. We cannot measure yet the degree of his commitment to his oath of office to serve the Filipino people, not the powers that be, dahil kakaupo lang niya. Antayin natin, bago natin siya husgahan at bago natin siya sukatin. But as we speak now, ang impeachment kasi will emanate from the lower house, House of Representatives. Wala tayong pag-asa doon. Kaya wag na muna tayo mag-asaya ng panahon. So I think, ang isang maganda, at pag-uusapan din naman ninyo, kahit ako'y makabalik na sa Pilipinas, yung avenue natin, na dumulog din tayo sa United Nations at ipahatid natin yung tunay na nangyayari sa Pilipinas. Bakit pinagbabawal ang payapang pagtitipon-tipon? Bakit pinagbabawal ang malayang pagpapahayag ng saloobin ng mga Pilipino? Wala namang dictatorship pa. Pero ramdam mo yung mekanismo ng diktadorya in place. Salamat po. This is a closing, may not sound a question, but more of clarification. How do we make the awareness really spread globally on Maisog's objectives? So, yes, we were grateful of our Filipino bloggers, but what about those ordinary citizens in other countries? How can they organize, and how can we, please, first, raise that awareness of what's going on? Yeah, tama yun. Sabi ko nga, yung igniting the passion in the hearts of each and every Filipino without educating them on the real issues, I think will be a big disservice to them. But I think will be a serious misgiving. You do not ignite passion just for the sake of igniting passion. Kinakailangan may coupled with
educating them on what is really happening. And I think, alam na rin ng higit na nakararaming Pilipino, mulat na, gising na. And ang aking ginagawang panukat dyan, organic talaga, yung pag-usbong ng iba't ibang hakbang ng maisog sa iba't ibang lugar. And siyempre, kagaya ninyo, kagaya ko pagdating sa Pilipinas, may mga concerns din naman tayong personal. Kailangan ko rin magtrabaho, kumayod, kayo ganun din. So we cannot expect them to be devoting 100% of their waking hours organizing for Hakbang ng Maisog. But the fact that they are already aware of the existence of Hakbang ng Maisog and it has gone international, I think we have gone very far now and wide from how we started noong January. So January pa lang, ano pa lamang ngayon, mabilis yung development. But again, Hakbang ng Maisog is not for destabilizing the government. When harnessed well by the government, kaya nga silang tulungan ng Hakbang ng Maisog na maipahatid pa yung mga programa kung meron man ng gobyerno sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero ang Hakbang ng Maisog ay patuloy na maninindigan, ipaglaban kung ano ang nararapat para sa mga Pilipino at hindi papayag na babuyin ang ating saligang batas, hindi papayag dito sa pagsikil ng ating karapatan. Yan ang Hakbang ng Maisog. And we said that was going to be the last question, but there's just one more. Pwede po pagbigyan natin. Follow-up question na po. Kungkol po, magandang hapon po sa inyo, Attorney. From the Kingdom of Jesus Christ po. Ang tanong ko lang po, katulad nung sinabi ni Ma'am kanina na about sa paano maipahatid natin sa taong bayan. Kasi gumagawa na tayo ng mga prayer rally pa ngayon. Pero parang wala silang naririnig ang government natin. Parang wala silang napapansin, wala naririnig. Wala talaga ang nangyayari. So itong mga peaceful rally natin, para saan natin ito ipaparinig kung sa ating bang mga kasi sabi nila kanina na ang ating mga military ang siyang nagbabantay sa atin. Para saan natin ito ipaparinig? Sa mga military ba? O doon ba sa ating mga taong bayan natin na nasa mga remote area na hindi talaga nila alam? Yun lang po. Kung manhid, PP, at bulag ang gobyerno, pabalik tayo sa basic, sa fundamental. Ang soberanya ay ang mamamayang Pilipino. Yun ang kausap natin sa Hakbang ng Maisog. Kung nagbibingi-bingihan ang nasa pamalang, problema nila yung ayaw magtutuloy-tuloy tayo sa pakikipagbigayan sa mga Pilipino. Because we believe in Hakbang ng Maisog. Again, uulitin ko, there is a proper way of resorting to a regime change without going outside the constitutional loop, without going outside the constitutional orbit. And that is through election. At I think they are misreading yung di umanong pagiging tahimik ng mga Pilipino. Mabuti rin yun. So that when the time comes, magugulat na lamang sila. Kaya tatlo po yung dapat nating itanim sa ating isipan. Patuloy po tayong magkaisa, magmulat po tayo ng kaisipan. Yung edukasyon. Pangalawa, pag-organisa. At pangatlo, yung mobilisasyon. Diyan po, very challenging po yan, pero nakikita natin, katulad ng sinasabi ni Atty. Vic, yung organikong pagtubo nitong pambansang kilusan ng Hakbang ng Maisog USA. And with that, maraming salamat po, Atty. Vic Rodriguez, and of course, Reverend Arnelio Valera sa inyong mga insights po ngayong hapon.